Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Merong isang kasabihan akong naaalala sa Ingles. It only takes one good man's inaction for evil to prosper. Ha? Ang hindi pagkilos ng isang mabuting tao ay sapat na upang manaig ang masama. Ito ang diwa ng ating unang pagbasa. Naghahanap sila ng leader. Sabi nila sa Olibo, ikaw ang mamuno sa amin. Ayaw ko. Tatapong ko yung langis ko. Sabi nila sa Igos, ikaw ang mamuno sa amin. Ayaw din niya. Sabi nila sa Ubas, ikaw ang mamuno sa amin. Ayaw din niya. May dahilan din siya. And finally, ang tinanong nila yung dawag. Willing yung dawag. Dumating na ba sa punto ng buhay ninyo na yung pinamimilian nyo, hindi dapat yung pamilian? At ang sagot lang ninyo, no choice. That was sad. Di ba? Malungkot yung ang italaga mo ay hindi pwede o hindi karapat-dapat dahil walang gusto doon sa mga karapat-dapat. Di ba? O wala. Sumunod tayo sa dawag. Kahit ikaw ay Olibo, kahit ikaw ay Igos, kahit ikaw ay Ubas, sumunod ka sa dawag kasi ayaw mong mamuno bilang Igos. Ayaw mong mamuno bilang Olibo. May pakinabang tayo sa Olibo, langis. Sa Igos, ang kanyang bunga. Sa Ubas, ang kanyang katas. Ginagawang alak, ang dawag. Meron ba? Ayaw nung mga karapat-dapat. Hani? Sana dumating ngayong barangay election na sabihin natin, sino binoto mo? Si ano? No choice. Kalungkot naman bumoto sa no choice. Wala kang pamimilian kasi yung mga karapat-dapat, ayaw. Willing yung hindi karapat-dapat. Kaya lang, sila nandoon. Hindi, boto mo sila. Walang gusto doon sa mga karapat-dapat. Hindi ba? So tama yun. Sumunod kayo sa dawag kahit gaano kasama ang dawag. Kasi kayong karapat-dapat, ayaw ninyo. It takes one good man's inaction for evil to prosper. Okay? So, pangalawa, itong ating ebanghelyo, tungkol din sa pagtatrabaho ito Yung mga gustong magtrabaho, pupunta doon sa liwasang bayan, sa umaga o madaling araw, para kung sinong gustong magpatrabaho, pipili doon sa mga magtatrabaho na nandoon. Natural, kung ako ang pipili, kaya nga may HR tayo, may qualification tayo, pwede ba ka ba dito? And the best one to be hired are the qualified. Kung construction ito, alam nga naman kumuha ka ng hikain. Adi walang ginawa yun doon, kundi hapuin maghapon. Isang pukpuk, isang pahinga. Adi kukunin mo yung mga masel-masel, yung mga malalakas. The most qualified. Hindi ba? Kaya hanggang kahuli-hulihan, meron pa doon. Kahuli-hulihan na, ikaw, 5:00 na, nandito ka pa rin. Pero matyaga siya. Hindi umalis. Okay? Sabi niya, sige, magtrabaho ka doon. Tapos nung swelduhan na, pare-pareho sila ng sweldo. Nagreklamo yung nauna. Kasi akala nila, mas malaki ang sweldo nila. Ngayon, let us define yung pagiging servant. Alipin. Meron bang alipin sa atin? Minsan, inisip natin, alipin. We are only thinking of servants. Yung mga gumagawa ng menial job. Pero we are all servants in our different capacity. Di ba? Pare-pareho tayong alipin sa iba't ibang kapasidad natin. Pag-isipan niyo kung bakit. Do I have to elaborate why? Even the president is a servant. The servant of this country. The priest is the servant of this town. As to Catholics. The teachers for their students. Meron tayong iba't ibang pinaglilingkuran. So una, tatanggalin natin sa isip, hindi po ako alipin, Father. We are servants in our different capacity. So ngayon, malinaw na sa ating isip na,
Pag pinag-usapan natin yung pagiging lingkod o alipin, hindi lang ito yung mga gumagawa ng mga menial job. Kaya in our mind na, alipin at ay naglilinis laan ng bahay. Yan ay gagawa ng ganeon. Kaya yun ang alipin. No. Lahat alipin, hindi different capacities. Kaya nagdadamit ka ng maganda, kaya marami kang pera sa bangko, o simple yung damit mo at kaunti yung sahod mo, pareho may pinaglilingkuran. Hindi ho ba? So okay na tayo doon. Naiintindihan na natin yan. But we have also, kailangan din nating maintindihan na talagang sa mga stewards o servants, merong tawag natin dito ay first among equals. Siyempre may mga taga-masid pampurok. May mga manager. Di ba? Mayroong mga, ayun lang yung iba natin mag-unawa natin. Pero, ito'y sinabi ng Panginoon. The first must be the last, and the least must be the first. Come to think of it, yung pinigyan ng mas marami, dapat siyang maglingkod. Hindi ba? Kaya nga yung pipiliin natin para paglingkuran tayo. At sa paglilingkod niya, nasa hulihan natin siya, hindi siya nasa una. The first must be the last, and the least must be the first. Kung pinili ka, dahil ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang nasa huli para itulak mo yung mga bumili sa iyo para mauna. Kasi naniniwala sila. Kaya mo silang tulungan pataas dahil ikaw ang pinakamagaling. Kaya sana ipipiliin natin yung hindi yung no choice, but the best. So that the first, the best, must be the last. To push the least. At yung least ang maging first. Okay po ba yan? Iyon ang essence nung nauuna ay dapat mahuli at yung nahuhuli dapat paunahin. Walang problema doon sa nasa huli. Magaling siya. Kaya niya yung kanyang pumunta doon. Pero unahin mo yung walang magtutulak sa kanila para manguna kasi hindi nila kaya. Dahil iba-iba talaga ang binigay na. So yun yung ibig sabihin, no? The first must be the last. And the least must be the first. Ang problema natin doon sa mga binigyan ng mas marami, pag inuna yung sarili, yung entitlement, yung reward, as reflected in the gospel. Maghapon nga po kami nagtrabaho, napakainit ng araw. Tapos pareho lang ho kami ng sweldo. Unfair ka naman. Pero maintindihan natin, ano ba yung sweldo para sa bawat nagtrabaho? Ba't pare-pareho? Sabi ni St. Thomas Aquinas, yun na naman talaga ang reward natin. Yung marunong at mangmang, yung binigyan ng marami at walang ibinigay. Isa lang ang reward natin. Pare-pareho lang. Kaligtasan. Yun lahat ang sweldo sa atin. Langit. Meron pa bang reward na higit doon? May lampas ba sa langit, Father? Para sa mga galing? Wala. Doon lang pare-pareho. Okay? So yun lang ang reward doon. Nagtrabaho ng maghapon, nagtrabaho ng 1 oras, pero alam naman niyang walang pipili sa kanya. Pero nanatili pa rin siya doon. Kahit 1 oras na lang. Hoping against hope na pagtatrabahuhin pa rin siya. Hindi nga siya pinili kasi hindi siya qualified. Wala siyang alam. Mangmang siya eh. Pero doon pa rin siya, nagtsatsaga din siya doon maghapong magbantay kung may magtapatrabaho. Kahit ano. Hindi ba? Okay. So wag na kayong humingi ng higit pa. Walang gantimpalang lampas sa langit. Amen.